Ang kwento ay nagsisimula sa Royal Capital ng Paloma, kung saan ilang demi-humans ang naglalagay ng mga kahon sa kargamento. Sinabihan sila ng isang lalaki na magmadali at kung hindi ay bubugbugin niya sila. Isang mangangalakal na nagngangalang Ban-Asa ang dumating at pinasalamatan sila sa pagpuno ng lahat ng kahon sa kanyang kargamento. Binigyan niya sila ng pera para sa kanilang trabaho at hiniling na maghintay sa loob ng hotel at tangkilikin ang pagkain, bago dumating ang isa pa niyang kargamento. Iniisip ng ibang mga mangangalakal na kakaiba siya dahil nagbibigay siya ng pera sa mga demi-humans, na itinuturing na mababang uri ng mga tao sa mundong ito at pinasalamatan siya ng isa sa mga demi-humans sa kanyang kabutihang loob sa kanila, kaso tumanggi na tanggapin ang pera. Sinabi ni Ban-Asa na nararapat sa kanila ang perang ito dahil pinaghirapan nila ito. Inilahad niya na hindi siya naniniwala sa kalokohan ng mga tao at demi-human at binigay sa kanya ang pera. Pinasalamatan siya ng pinuno at nagpasya silang pumunta sa hotel para kumain bago dumating ang iba pang kargamento. Pagkaalis nila ay tinawag siya ng ibang mangangalakal na ipokrito dahil pantay ang pagtrato niya sa mga tao at demi-humans. Nais ni Ban-Asa na gawing lugar ang mundong ito kung saan maaaring magkasundo ang mga tao at demi-humans, ngunit sinabi ng kanyang katulong na siya lang ang nag-iisip nito sa bayang ito. Biglang may kakaibang naramdaman siya sa kanyang katawan at nagtaka kung ano ito. Isang liwanag ang lumabas sa kanyang katawan at bigla siyang nawala sa harap ng kanyang katulong. Tumingin ang kanyang katulong sa likod at nagtaka kung nasaan si Ban-Asa kaso lumipat pala siya sa ibang mundo at ito ay sa mahiwagang kaharian ng Clear Road. Sinalubong siya ng isa sa mga santo ng kaharian at inihayag na sila ay nag-summon sa kanya bilang isang kandidato ng bayani. Sinabi sa kanya ng santo na malapit ng salakayin ng madilim na hukbo ang kanilang kaharian, at nagsummon sila ng mga bayani mula sa ibang mundo para tulungan sila sa labanang ito. Sinabi ni Ban-Asa na hindi siya bayani kundi isang simpleng mangangalakal lamang na namuhay ng mapayapa sa kanyang mundo. Hindi sila naniwala sa kanya at hiniling sa kanya na ilagay ang kanyang kamay sa mahiwagang kristal na bola upang masukat ang kanyang kapangyarihang mahika. Naniniwala sila na ang mga bayaning sinuman mula sa ibang mundo ay tumatanggap ng banal na biyaya mula sa mga Diyos, at ang kanilang mga kapangyarihan ay napakalawak na hindi ito makukuha ng isang ordinaryong tao sa pamamagitan lamang ng pagsasanay. Inilagay ni Ban-Asa ang kanyang kamay sa bola at lumabas ang kanyang mga estadistika ng mahika, subalit nagulat ang lahat sa nakita sa estadistika at napagtanto na ang bayani ay hindi pinagpala ng banal na kapahayagan, dahil ang mga estadistikang ito ay sa isang ganap na karaniwang tao. Sinabi ni Ban-Asa na inaasahan na niya ito, dahil sinabi na niya sa kanila na siya ay isang mangangalakal at hindi makapaniwala ang ibang mga santo na ang bayani ay sinuman na may pinakamababang kasanayan na level 1, at nagtataka kung ano ang mali sa sinaunang sumpa ng pagsaman. Biglang isa sa mga nagsaman ay tumanggap ng banal na kapahayagan mula sa mga Diyos, at ang bawat isa sa kanyang mga kasanayan sa antas isang ay umabot sa maximum na 999 na puntos. Napagtanto nila na itong lalaki ang bayani na kanilang hinihintay at hiniling sa kanya na iligtas ang kanilang bansa sa kanyang napakalawak na kapangyarihang mahika. Hiningi ni Ban-Asa sa kanila na ibalik siya sa kanyang lumang mundo, dahil ayaw niyang manatili dito subalit hindi pinansin ng mga tao ang kanyang kahilingan at iniwan siyang nag-iisa na nagtataka sa kastilyo. Sa una ay hindi siya naniniwala na siya ay nasa ibang mundo, ngunit pagkatapos ay napagtanto niya na kailangan niyang makipagkita sa hari upang linawin ang kanyang mga pagdududa at tinanong niya ang hari, at inihayag ng kanyang alalay na siya ay sinuman sa mundong ito sa pamamagitan ng isang pintuang naisara na at hindi na maaaring buksan muli. Nagulat si Ban-Asa at nagtaka kung paano siya makakabalik sa kanyang mundo, ngunit inihayag ng alalay na ang kanilang mundo ay walang sapat na kapangyarihang mana, na ginagamit upang magbukas ng bagong pintuan. Binigyan siya ng pahintulot na manirahan sa kanilang mundo at inalok siya ng lugar sa De La Visa, ngunit may kondisyon na hindi niya sasabihin kahit kanino ang tungkol sa pagkakamaling nagawa nila. Pagkatapos ay tinanggihan siya ng hari bilang bayani at ipinadala siya sa De La Visa Forest. Sa daan ay tinanong niya ang demi-human na nagdadala sa kanya tungkol sa mundong ito, at inihayag ng demi-human na pinagbawalan siyang makipag-usap sa kanya hanggang sa may baba niya ito sa gubat. Iniisip ni Ban-Asa na ang demi-human ay alipin tulad sa kanyang mundo, ngunit tumawa lang ang demi-human sa pagbunyag na walang ganoong bagay sa mundong ito at sa katunayan, magkasamang nabubuhay ang lahat ng tao at demi-humans sa mundong ito.
Dumating sila sa De La Visa Forest at binigyan siya ng demi-human ng isang walang hangganang bag na sinabi ng hari na ibigay sa kanya, at natuwa siya na makita ang walang hangganang bag sa mundong ito. Inihayag ng demi-human na mayroon itong lahat ng kinakailangang bagay sa loob, kabilang ang pera at pagkain na tutulong sa kanya na mabuhay ng sandali sa mundong ito at nagpa siya ang demi-human na iwanan ang lugar at nag-alok ng payo kay Ban-Asa na umalis sa gubat na ito sa lalong madaling panahon, kung nais niyang mabuhay ng matagal. Nagulat si Ban-Asa ngunit nagpa siya na itulak ito palayo, dahil naniniwala siyang hindi niya alam ang anumang lugar sa kahariang ito na mapupuntahan at binuksan niya ang bag at natuwa na ito ay gumana na tulad sa kanyang mundo. Tiningnan niya ang mga estadistika at ang mga bagay na natanggap niya bilang regalo mula sa hari. Nagpa siya siyang kumuha ng isang espada sakaling magkaroon ng emergency subalit nagulat nang makita ang ilang slime na lumitaw sa likuran nila. Naniniwala siya na ang mga slime ay mababang uri ng nilalang at hindi siya aatakihin, ngunit ginamit niya ang kanyang espada nang subukan nilang pagsamahin ang kanilang sarili sa kanyang katawan. Biglang lumitaw ang mga estadistika at inihayag na tumaas ang kanyang antas mula level 1 patungong level 2. Hindi makapaniwala si Ban-Asa sa kanyang nakikita, dahil sinabi sa kanya na ang pinakamataas na antas sa mundong ito ay level 1 at ipinapakita sa kanya ng mga estadistika ang kanyang mga kapangyarihan na level 2 at ang mga kasanayan kasama ang mga puntos, ngunit nagulat siya sa simbolo ng walang hanggan at nagtaka kung ano ito. Biglang napagtanto niya na nakakuha siya ng bagong kasanayan na maaari niyang gamitin para makipag-usap sa sistema. Agad niya itong inaktibo at sinimulang sabihin sa kanya ng sistema ang tungkol sa mga mahika na kasanayan na nakuha niya sa pagtaas ng antas. Hindi makapaniwala si Ban-Asa na nakakuha siya ng maraming spells sa pagpatay lamang sa mga mababang slimes, ngunit nagpa siya siyang magtungo sa gubat para maghanap ng ligtas na lugar kung saan maaari niyang protektahan ang kanyang sarili. Binalaan siya ng sistema na huwag ituloy dahil ang De La Visa Forest ay kontaminado ng mataas na konsentrasyon ng malaysium. Nagtanong si Ban-Asa tungkol dito at ipinahayag ng sistema na ang malaysium ay isang pangkalahatang termino para sa likido o gas, na mga sangkap na inilalabas at kumakalat ng mga demonyo na nagdudulot ng pinsala sa humanoid na lahi. Gayunpaman, sinabi ng sistema na maaari niyang linisin ito para sa kanya kung gusto niya subalit ang spell na gagamitin nito ay kakainin ang 1/3 bahagi ng kanyang mahika. Hindi inaalala ni Ban-Asa ang kanyang mahika at hiniling dito na gawin ito. Ginawa ito ng sistema at nilinis ang gubat gamit ang isang napakalawak na mahika na bilog. Hindi makapaniwala si Ban-Asa sa lakas ng mahika kaso nagulat siya nang sabihin ng sistema na tumaas ang kanyang antas. Samantala sa loob ng palasyo, nagagalit ang unang prinsesa sa hari dahil hindi nila maayos na trinato ang sinuman na kandidato na bayani, at iniisip na kung hindi nila siya aalagaan siya ay papatayin sa kamay ng madilim na hukbo at di inaalala ng hari si Ban-Asa at sinabi na siya ay basurang hindi maaaring maging kanilang bayani. Biglang dumating ang isa sa mga santo at inihayag na natagpuan nila ang ebidensya na ang pinakamataas na banal na mahika sa lahat at ito ay ang paglilinis ay kamakailan lang ginamit. Sa una ay naniwala ang hari na ang bayaning may gininto ang buhok ang gumamit ng sumpa, ngunit nagulat siya nang ihayag ng santo na ito ay ginamit sa De La Visa Forest sa Hilaga. Sa gubat tinitingnan ni Ban-Asa ang kanyang mga estadistika at hindi makapaniwala na siya ay tumaas ng antas nang hindi pumapatay ng anumang halimaw. Naniniwala siya na maaari siyang tumaas ng antas sa pamamagitan ng paggamit ng mahika sa mundong ito at hiniling sa sistema na ipakita ang kanyang natitirang mahika. Ginawa ito ng sistema at hindi siya makapaniwala na buong naibalik ang lahat ng kanyang mahika. Pagkatapos ay inirerekomenda ng sistema sa kanya ang isang mahika na pagbabago ng anyo, naniniwalang ito ay magiging kapaki-pakinabang para sa kanya. Pumayag si Ban-Asa at ginawa siyang isang magandang babae ng sistema. Tinitingnan ni Ban-Asa ang sukat at naniniwala siyang magdudulot ito ng maraming problema para sa kanya at pagkatapos, ginawa siyang lalaki ng sistema na sa tingin niya ay mahusay at naniniwalang walang makakakilala sa kanya sa ganitong anyo. Ininform din siya ng sistema na maaari siyang gumamit ng mahika ng teleportation at hiniling niya dito na gawin ito sa pamamagitan ng pag-teleport sa kanya pabalik sa kaharian. Ginawa ito ng sistema at natuwa si Ban-Asa na mayroon siyang kamangha-manghang mahika, ngunit nalungkot pagkatapos na pagtanto na hindi ito maaaring magdala sa kanya pabalik sa kanyang sariling mundo. Nagpasya siya na tumungo sa Adventure Guild upang siya ay makapagparehistro bilang isang adventurer at kumita ng pera sa pamamagitan ng pagkumpleto ng mga ibinigay na quest.
pumasok siya sa guild at ininform siya ng babae sa guild tungkol sa mga patakaran ng pagpaparehistro. Tinanong siya nito tungkol sa kanyang pangalan, at itinago niya ang kanyang pagkakakilanlan sa pamamagitan ng paghahayag na ang pangalan niya ay si Flyo. Iniabot sa kanya ng babae ang isang badge at sinabi sa kanya na itago ito sa paligid niya, dahil ito ay ginagamit upang matukoy ang ranggo ng isang adventurer. Ginawa ito ni Flyo at tumungo sa board upang maghanap ng quest na bagay sa kanyang ranggo, ngunit nagulat pagkatapos makita ang isang maliit na batang babae na humihiling sa iba na ihatid siya sa De La Visa Forest. Handang magbayad ang babae para sa quest na ito at inihayag na doon nakatira ang kanyang pamilya, ngunit walang mga adventurer ang handang tanggapin ang trabahong ito dahil naniniwala sila na puno ng mga demonyo ang De La Visa Forest na hindi nila kayang talunin. Tinanggap ni Flyo ang kanyang alok at pumayag na ihatid siya doon. Hindi makapaniwala ang babae at iniisip niyang nagsisinungaling siya, ngunit sinabi ni Flyo na maaari niyang ihatid siya doon gamit ang kanyang mahika ng teleportation. Ang ibang mga adventurer ay nagulat sa paghahayag na ito at hindi makapaniwala na ang batang ito ay maaaring gumamit ng isang alamat na sumpa, na nagpabatid kay Flyo na ang sumpa ng teleportation ay hindi para sa mga baguhan. Dumating si Bellyrosa na isang Royal Knight, kasama ang kanyang mga kaibigan at hinamon si Flyo na patunayan ang kanyang mga salita. Sinabi niya na ang sumpa ng teleportation ay isang advanced na sumpa na maaari lamang gamitin ng mga mataas na antas na mga mage. Naniniwala ang kanyang mga kaibigan na siya ay isang masamang tao na mahilig sa mga babae, ngunit sinabi ni Flyo na hindi siya nagsisinungaling at hiniling sa kanila na lumabas, dahil hindi magiging mabuti para sa kanya na ipakita ang sumpa ng teleportation sa harap ng lahat ng mga adventurer. Ginawa ito ng grupo, at agad na dinala ni Flyo ang mga ito sa De La Visa Forest gamit ang kanyang kakayahan ng teleportation. Nagulat ang mga babae dito at naniwala na siya ay dapat na isang mage ng pinakamataas na order. Humingi ng paumanhin si Bellyrosa sa kanya sa hindi pagpapahalaga sa kanyang mga salita at sa pagiging bastos sa kanya. Ngunit nagulat pagkatapos ibunyag ng batang babae na wala na ang malisyam sa gubat. Biglang habang nagsisimula si Flyo na ibunyag na siya ang naglinis ng gubat na ito, sinabihan siya ng sistema na huwag ibahagi ang impormasyon sa mga demonyo at pinapalibutan ng lahat ng mga babae ang maliit na batang babae gamit ang kanilang mga sandata, at inihayag ni Bellyrosa na ang maliit na batang babae ay isang demonyo na gumagamit ng kakayahan upang itago ang kanyang tunay na anyo. Sinimulan nilang atakihin siya, ngunit nagbago ang maliit na batang babae sa kanyang anyong demonyo at ibinunyag na ang kanyang pangalan ay Fenris, at siya ang nakababatang kapatid na babae ni Feng Errol ng Infernal 4. Hindi makapaniwala si Bellyrosa na sila ay nasa harapan ng isang makapangyarihang demonyong Lupin at napagtanto na sila ay walang laban sa kanya. Agad na binaril ni Fenris ang kanyang malisyam sa kanila at nahulog ang lahat ng mga babae bago pa man nila ito makontra. Ngunit nagulat siya na walang epekto ang kanyang malisyam kay Flyo. Nagalit siya at sinubukan na kainin sila, ngunit nailigtas ni Flyo ang kanilang mga buhay sa pamamagitan ng pagbabalik sa kanila sa kaharian gamit ang maika ng teleportation. Naghahanda siyang subukan ang bawat isa sa kanyang mga spell at si Fenry ay sinusubukan siyang pigilan subalit wala itong saysay, dahil ginamit ni Flyo ang spell na tinatawag na Meteoric Clip para ilunsad ang sarili sa langit. Nagulat si Flyo sa galing ng kanyang paggamit ng kapangyarihan at ginamit ang isa pang kakayahan para ipagtanggol ang sarili. Pinakita rin ni Fenry na siya ay mahusay din nang siya ay lumipat ng lokasyon para makaiwas sa whirlwind ni Flyo, ngunit gumamit si Flyo ng gravitational spell para pigilan siya sa paggalaw. Nagulat si Fenry sa lakas niya at desperado na hinanap ni Flyo sa lahat ng kanyang mga spells ang isa na makakatigil kay Fenry. Iminungkahi ng kanyang sistema na gamitin niya ang subjugation magic, isang mahika na nagpapasunod sa target at pinapahintulot kay Flyo na kontrolin ang mga iniisip at galaw nito. Tumanggi si Flyo na gamitin ang ganitong uri ng mahika kaso paubos na ang oras dahil malapit nang makawala si Fenry. Patuloy siyang sumubok gumamit ng mga spells ngunit patuloy itong pinigilan ng sistema ni Flyo at tila malapit na siyang makawala kaya muling iminungkahi ng sistema na gamitin niya ang subjugation magic. Paulit-ulit itong sinasabi ng sistema kaya patuloy ang pagtanggi ni Flyo dahil bagong tao lang siya sa mundong ito, at ayaw niyang magdala ng ganitong uri ng katiwalian mula sa kanyang dating mundo at sa wakas, umamin si Fenry na wala siyang mahika na makakapagpalaya sa kanya at sinabi na lang kay Flyo na tapusin na ang kanyang buhay.
Tumanggi si Fleo na gawin ito at habang ipinapaliwanag niya na sa simula pa lamang ay ayaw niya talagang lumaban, nagulat si Fenry nang palayain niya ito kaya't naman ay ipinaalam ni Fenry na siya ay isang mandirigma ng mga demonyo na nakikipaglaban sa mga tao. Ipinaliwanag ni Fleo na hindi siya nag-aalala kung ang isang tao ay tao o demonyo at hindi lang talaga siya pabor sa pagpatay sa isang sumuko na. Nagulat si Fenry sa kabaitan niya at binawi niya ang kanyang beast transformation para bumalik sa pagiging tao. Inalok ni Fleo na palayain siya ngunit nais niya itong mangako na hindi na siya mang-istorbo pa ng ibang tao. Kinapa niya ang kanyang walang hanggang bag para sa ilang damit para kay Fenry, ngunit naubos ang kanyang mahika at nakatulog siya ng gabing iyon. Pinagmasdan ni Fleo ang iba't ibang uri ng mahika na mayroon siya at napaisip kung paano hindi makapaniwala ang mga tao nang marinig na kaya niyang mag-teleport. Nagtataka siya kung bakit siya may ganitong makapangyarihang mahika at nagising si Fen at nagtaka kung paano siya natalo kahit na lumalaban siya sa mahika. Napagtanto niyang ginagamot siya ni Fleo habang siya ay natutulog at itinuro na ang ibang tao ay malamang na pinatay na siya at kinuha ang kanyang balat. Hindi ginawa ni Fleo ito kaya nangako siyang hindi na muli makipaglaban sa mga tao at bukod dito, ipinakita ni Fleo ang napakalaking kapangyarihan kaya nagpa siyang kilalanin siya bilang kanyang Panginoon. Nangako siyang ilaan ang kanyang buhay bilang pagtanaw ng utang na loob, ngunit sinabi ni Fleo na ayos lang at hindi kinakailangan at hindi siya bumigay at nag-alok pa rin na maging kanyang alipin ng kusa. Tumanggi si Fleo na magkaroon ng anumang alipin, ngunit nagpasya siya na kung hindi siya maaaring maglingkod sa kanya ay wala nang natitirang dahilan para mabuhay pa at pinigilan siya ni Fleo at pumayag na hayaan siyang sumama sa kanya. Kinalaunan ay ibinahagi ni Fleo ang lahat tungkol sa kung paano siya tinawag at nabigo na maging kandidato bilang bayani dahil wala siyang kakayahan, ipinakita niya kung ano talaga ang kanyang hitsura at ipinaliwanag na hindi niya alam ang susunod niyang gagawin. Sinabi niya na baka pagsisihan niya ang pagsunod sa kanya, ngunit ipinaliwanag niya na ang kanyang lahi ay nabubuhay lamang para sa kanilang kinikilalang Panginoon, kahit sino pa siya o saan man siya nanggaling at nagsumpa siya na palaging magiging tapat sa kanya. Muling pumayag si Fleo na manatili siya sa kanyang tabi at hindi na maaaring maging mas masaya pa siya. Sa kastilyo ay nadismaya ang hari nang marinig na hinayaan lang ng tinaguriang Golden Hero na mapuksa ang mga tropang pinamumunuan niya. Sinisi ng bayani ang mga sundalo sa kanilang pagpanik at ipinaliwanag na ginawa niya ang lahat ng kanyang makakaya para iligtas sila. Umalis siya ngunit may isang sundalo na nagsabi sa hari na ang bayani ay nakaupo lang sa likod ng hukbo sa buong oras at tumakas habang nakikipaglaban ang lahat. Sinisi niya ang lahat sa kanilang pagkatalo at mukhang masama ito, kaya nagsimula ang ilang tropa na magalit sa bayani at nang mag-isa ang bayani. Nagngit-ngit siya sa galit dahil walang pagbuti ang kanyang mga kakayahan kahit matapos ang isang buwan ng pagsasanay. Kaya niyang lumaban sa mahihinang halimaw ngunit wala siyang magawa laban sa anumang nilalang na may kakayahang lumaban. Biglang dumating ang lingkod ng bayani na nagngangalang Soya para batiin siya at ito'y talagang mapanlamang, dahil sa inaya niya ito na sumama sa kanya para magpakasasa sa luho gamit ang pera ng kastilyo. Kinabukasan, nagpasya si Fleo na pumunta sa Adventurers Guild para kumita ng pera subalit hindi pa rin siya masanay na tawagin siyang master nito. Napagkamalan sila ng isang mangangalakal na mag-asawa kaya naisip ni Fleo na baka mas madali silang maglakbay ng hindi mukhang nakakahinala kung magpanggap silang mag-asawa. Masayang pumayag si Fenry na maging asawa niya dahil pangarap ng isang lapon na magkaroon ng malakas na asawa. Sinubukan ni Fleo na ipaalala sa kanya na magkunwari lang sila kaso huli na dahil tinatawag na siyang darling ni Fenry. Sa Adventurers Guild ay nakakuha si Fenry ng sarili niyang Adventurous Tag at ang pagkakaroon ng mga katugmang access kasama si Fleo, ay nagpaalala kay Fenry sa isang ritual ng kasal sa kanilang lahi na mga lupan, kung saan ang magkapareha ay lumulunok ng mga buto ng kanilang nahunting na mga biktima. Swerte para sa ating bida, ang pag-iisip niya ay naputol ng hingin ng receptionist sa guild ang pangalan ni Fenry. Tumawag si Fenry sa babaeng tao habang ipinagmamalaki niyang sasabihin ang kanyang tunay na pangalan, ngunit pinutol siya ni Fleo at inirehistro siya sa ilalim ng pangalang Rez. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Fleo na kailangan niyang mabuhay bilang isang tao mula ngayon, kaya kailangan niyang masanay sa paggamit ng mga pekeng pangalan at biglang inanunsyo na may isang urgent na quest sa guild upang pigilan ang ilang Psycho Bears na makapasok sa lungsod. Lahat ng adventurers ay natatakot dahil ang mga Psycho Bears ang sumisira sa hukbo ng bayani,
Ito ay isang emergency kung saan ang mga adventurers ng anumang ranggo ay maaaring tumanggap ng trabaho at upang hikayatin na may tumanggap nito ay magbabayad ang guild ng 10 beses sa karaniwang halaga kada bear. Malinaw na napaka-profitable ng trabaho, ngunit nag-alinlangan si Fleo kung kaya niya ito at iminungkahi ni Ray na siya mismo ang tatalo sa mga Psycho Bears at ito ang magpapatunay kung gaano kalakas si Fleo, dahil siya ang nakatalo sa kanya. Nag-teleport sila Fleo sa gubat kung saan nila makikita ang mga bear, at may isang bakanteng bahay roon na sinabi ng guild na maaari nilang gamitin bilang base at sigurado si Ray na kaya niya ang labanan mag-isa, ngunit tumanggi si Fleo na pabayaan siya. Bukod dito ay mayroon din siyang ilang spells na nais niyang subukan, kaya masaya si Ray na magkasama sila at bigla nilang narinig ang sigaw at natagpuan ang grupo ng mga knights mula kanina na pinapalibutan ng mga Psycho Bears. Natatandaan sila ni Ray at gusto lang niyang baliwalain ang mga kahabag-habag na mahihina. Ang malakas na babae ay nasa masamang kalagayan ngunit sinusubukan pa ring lumaban at napunta siya sa masamang sitwasyon, ngunit swerte para sa mga knight, ang mga Psycho Bears ay bumagsak ng isang atake. Isang mapanganib na bear na lang ang natitira, subalit natalo ito ni Ray at ideya ni Fleo na iligtas sila kaya naisip ni Ray na masyado lang siyang mabait at nagpapasalamat ang lahat ng knights, at ipinaliwanag nila na nag-aalala sila kung ano ang maaaring nangyari kay Fleo. Natatakot si Fleo na baka malaman nila ang tunay na pagkakakilanlan ni Ray kaya't ipinakilala niya siya bilang kanyang kasama sa paglalakbay. Nais ni Ray na ipakilala siya bilang kanyang asawa kaso sila ay muling naputol ng isa pang Psycho Bear. Diretso itong sumugod kay Ray subalit binagsak niya ito sa isang nakakatakot na titig. Nagkunwari si Ray na hindi niya alam kung ano ang nangyari at tumatango ang bear nang ipinapalagay nila na ito ay sumuko. Nagpasya silang kunin ito bilang alaga pero ikinagulat ito ng mga knights dahil ang mga Psycho Bears ay sapat na mabangis upang talunin ang hukbo ng bayani. Sinabi ni Ray na ito ay mas malaking dahilan upang kunin ito bilang kanilang alaga, ngunit gusto ni Fleo ang ideya na pigilan ito mula sa pagdulot ng pinsala sa iba at nilagyan ni Fleo ng kwelyo ang bear na pipigil dito na magwala. At ginamit niya ang spell na shapeshift para baguhin ang itsura nito upang hindi ito masyadong kapansin-pansin. Sinubukan nilang mag-isip ng pangalan para dito, ngunit hindi makapaniwala ang mga knights kung paano nila madaling napaamo ang gayong mabangis na hayop. Pagkatapos ay nagpasalamat ang mga knights kay Fleo sa muling pagligtas sa kanila at ipinakilala nila ang kanilang mga sarili. Bukod kay Bellosa ay naroon din si Blossom at ito ang malakas na mandirigma. Si Balano na isang witch at ang dating magsasaka na si Bierry at ipinahayag ng mga knights na nais nila si Fleo na turuan sila kung paano lumaban. Nagalit ang Golden Hero nang mabigo ang kanyang hukbo kaya nagdeklara siyang hindi na niya muli pangungunahan ang anumang puwersa laban sa Dark One, tanging magbabago lamang ang kanyang isip kung makakita siya ng mga taong mapagkakatiwalaan niyang paglilingkuran siya. Nagkulong ang Golden Hero sa kanyang kwarto hanggang sa dumating ang panahong ito. Kaya nagutos ang hari sa lahat ng mga knights na italaga ang kanilang mga sarili sa pakikipaglaban hanggang sa makaya nilang talunin ang mga nilalang sa antas ng mga Psycho Bear. Hindi man lamang nila magapi ang isang Psycho Bear ng magkakasama, kaya kailangan nila ang tulong ni Fleo at napag-isipan ni Fleo kung paano niya hindi talaga alam kung paano gumagana ang mahika sa lahat, kaya walang pag-asang makakapagturo siya kahit kanino. Habang abala ang isip ni Ri sa ibang bagay dahil sa selos niya sa mga babaeng lumalapit kay Fleo, nagpasya si Fleo na sabihin sa kanila na si Ray ang kanyang asawa at nais lamang nilang mamuhay ng tahimik at mapayapa kasama siya. Umatras ang mga knights nang maintindihan nila ang sitwasyon at si Bares na isa sa mga knights, ang nagmungkahi na tulungan sila ni Fleo at binigyang diin niya na bilang asawa niya, alam niya higit kanino man na si Fleo ay mabait na tao na hindi kayang pabayaan ang nangangailangan. Bagamat alam ni Fleo na hindi niya talaga kayang magturo ng hindi niya alam, nakikita niyang kailangan talaga nila ng tulong niya at ipinaliwanag niya na maaaring hindi siya magaling na guro, ngunit pumayag siyang maturuan sila. Tuwa na tuwa ang mga babae ngunit may isa pa silang hiling at kailangan nila ng matuluyan at handa silang magbayad ng upa para sa isang sulok ng sala. Naisip ni Reyes na magandang ideya ito dahil maraming silid at maaari silang magtabi ni Fleo sa pagtulog dahil sila ay mag-asawa. Sa ibang lugar, iniulat sa Dark One na ang taong nagtanggal sa mga demonyo at naglinis ng Deza Forest ay hindi bahagi ng kaharian ng Cairo kundi isang individual lamang. Nagulat ang Dark One nang marinig na may isang tao na sapat ang lakas ng mahika upang agad na mapuksa ang mga demonyo.
nagpasya siya at inutusan ang kanyang mga tauhan na hanapin at dakpin ang taong ito sa anumang dahilan. Kinabukasan ay nagising si Fleo at nadatnan niyang nakatitig sa kanya si Riz habang siya'y natutulog at nang tanungin niya kung bakit, sinagot siya ni Riz na sila ay mag-asawa na ngayon kaya normal lang natitigan niya siya habang natutulog. Nagkaroon tayo ng pagbabalik tanaw sa nakaraang gabi kung saan handang-handa na si Riz na dalhin sa Pound Town bilang asawa ni Fleo, ngunit hindi pa rin matanggap ni Fleo ang buong kasunduan bilang totoo kaya't tumanggi siyang makisama sa kanya sa gabi. Medyo nasaktan si Riz sa pagtanggi niya, ngunit tiniyak sa kanya ni Fleo na hindi dahil ayaw niya kay Riz, ngunit maraming hakbang pa ang kailangang gawin bago ang paggawa ng anak ay may saalang-alang at sa ngayon, plano niyang matulog sa pasilyo para magkaroon si Riz ng kwarto para sa kanyang sarili. Subalit sinabi ni Riz na magsisimula ng maghinala sina Bale at ang iba pa kung tatanggi si Fleo na matulog sa iisang kwarto kasama siya, dahil dito ay napilitan si Fleo na manatili kasama siya habang nandito sila. Kahit na hindi pa maaaring mangyari ang pagpaparami ay gusto ni Riz na gumawa ng mabuti para kay Fleo kaya nag-alok siya na tulungan siyang magbihis para sa araw. Hindi kailangan ni Fleo ng tulong niya pero dahil hindi naman ito masama, hindi siya tumutol nang tanggalin ni Riz ang kanyang damit. Ngunit sa sandaling iyon ay pumasok si Bose sa kwarto at sa nakitang sitwasyon, naramdaman niyang may nakita siyang hindi niya dapat makita at agad na umalis at kalaunan, nagsimula silang magsanay ayon sa kanilang napagkasundoan subalit nang makaharap ni Bale ang isang higanteng baboy ramo, tumakbo siya palayo pag-atake nito sa kanya. Sinubukan ng mandirigma na manguna bilang tagapinsala pero sa isang iglap, naubos agad ang kanyang mga galaw dahil iyon lang ang kanyang alam na gawin at bago siya masaktan ay sinabi ni Rick kay Bale na tigilan ang pagiging walang silbi at gamitin ang kanyang mahika para tumulong, kaya't naglabas siya ng isang pananggalang na sumpa na nakaharang sa pag-atake ng baboy ramo. Pagkatapos ay sinabi ni Fleo kay Bale na barilin ang baboy ramo subalit nang gawin niya ito, iyon lang ang pinsalang nagawa ng pana at ligtas sabihin na ang koponang ito ay talagang hindi mahusay sa labanan at dahil magtatagal pa sila dito, nag-alok si Fleo sa mga babae ng isang kwarto sa bahay dahil pagmamay-ari na niya ito bilang bahagi ng kanyang gantimpala mula sa quest ng Psycho Bear. Hindi niya maaaring hayaang matulog sila sa sahig magpakailanman at talagang nagpapasalamat sila sa kanyang pag-aalala. Biglang dumating si Riz at sinabing tapos na niyang ihanda ang tanghalian kaya dapat na silang kumain. Ngunit hindi pa nakakapasok si Riz sa kusina dati kaya hindi niya alam ang konsepto ng pagluluto ng pagkain. Ayaw ni Fleo na magkaroon sila ng food poisoning kaya iminungkahi niya na lutuin nila ang karne, ngunit hindi niya pababayaan na si Ri ang magluto dahil siguradong masunog ito hanggang sa maging abo kung susubukan niya. Nag-alok si Bale na tulungan siya sa paghahanda ng pagkain at pagkatapos ng ilang oras, sa wakas ay handa na ang buong pagkain at lahat ay nag-iisip na maganda ang hitsura nito kaya't pinuri nila ang kahangahangang kasanayan sa pagluluto ni Fleo, subalit hindi niya maaaring kunin ang lahat ng credit dahil si Bale ay magaling din palang magluto. Nagseselo si Riz sa lahat ng papuri na natatanggap ni Bale dahil siya ang dapat na asawa rito. Nahihiya si Bale sa lahat ng papuri at ipinaliwanag niya na mas magaling siya sa pagluluto kaysa sa paggamit ng espada, na alam na ng lahat. Nagmula siya sa isang bumagsak na pamilyang noble at mahirap ang panahon kaya hindi sila makapag-hire ng chef kaya kinailangan ni Bale na matutong magluto ng kanyang pagkain, lahat ay sumubsob at masarap ang pagkain gaya ng itsura nito. Kaso nag-alangan pa rin si Ri na magtiwala sa pagkain dahil siya ay istriktong anti-vegetarian subalit dahil si Flea ang gumawa ng salad, doon ay sinubukan niya ito at hindi naman ito masama at mamaya ay dinala ni Fleo ang lahat ng sobrang baboy na kanilang napatay habang nangangaso sa guild, para tasahin at nagsisimula na siyang makakuha ng atensyon kung gaano kabilis para sa kanya na mapabagsak ang mga higanteng iyon. Naghihintay silang matasa ang kanilang guild kaya tinanong ni Ri si Fleo kung ayos lang ba kung pupunta siya sa bayan sandali, wala siyang problema dito dahil may aasikasuhin daw siya at nilapitan din siya ng isang empleyado ng guild na nagngangalang Lith na gustong pag-usapan ang ilang bagay. Kaya sinabi niya na dapat silang magkita muli pagkatapos niyang matapos. Pagkaalis ni Fleo ay determinado si Riz na simulan ang kanyang pagsasanay sa lahat ng bagay at samantala. Nakikipag-usap si Fleo kay Lilith na nagsabi sa kanya na siya ay naging tanyag sa bayan dahil sa kanyang hindi kapanipaniwalang mga nagawa at ang mga kwento ng kanyang lakas ay umabot na sa palasyo kaya isang alok ang ipinapaabot sa kanya para magtrabaho sa ilalim ng bayani.
Itatalaga siya bilang isang honorary knight at tutulong sa wakas na talunin ang Demon Lord, ngunit para kay Fleo, mukhang kakilakilabot ang muling pakikitungo sa palasyo at para sa mga tao ng mundong ito, ang pagtulong na talunin ang Demon Lord ay ituturing na pinakamataas na karangalan na maaaring maisip. Dahil hindi si Fleo nagmula sa mundong ito, bakit nga ba siya magbibigay ng kahalagahan dito, at sinabi niya kay Lith na wala siyang interes sa anumang may kinalaman sa bayani, at hindi rin niya balak lumahok sa labanan laban sa Demon Lord. Matapos niyang sabihin ang lahat ng nais niyang ipahayag ay umalis na lang siya, at paglabas niya, nakita niya si Riz na naghihintay, kaso mukhang nasangkot siya sa sunog kaya nag-aalala siya para sa kanyang kalusugan, at sa panahong nawala siya, sinubukan niyang pumasok sa pag-aaral ng pagluluto upang manalo sa pag-ibig ni Fleo, ngunit mali ang kanyang tansya kung gaano kahirap sundin ang recipe at hindi ito naging matagumpay. Gayunpaman ay determinado pa rin siyang magpatuloy hanggang sa makapagluto siya ng pagkaing hindi ito turing na uling, at sa kabilang banda, sa kastilyo ay sabik si Blondie na makuha ang mga kahanga-hangang adventurer sa guild na kanyang narinig upang sumama sa kanya at gawin ang lahat ng trabaho ng bayani para sa kanya. Bilang resulta, sa loob ng susunod na buwan, patuloy na natatanggap ni Fleo at Riz ang mga hindi hinihinging alok na magtrabaho sa ilalim ng bayani, ngunit agad itong tinatanggihan tuwing may pagkakataon. Naging nakakainis na ito sa puntong isinasaalang-alang ni Riz ang pagkuha ng mas marahas na diskarte sa pagtanggi para hindi na sila bumalik, ngunit alam ni Fleo na ginagawa lang ng mensahero ang kanyang trabaho kaya hindi dapat siya magdusa sa mga consequence. Mas mahalaga, kailangan nilang bumalik sa pagsasanay kay Bale at sa iba pa, at habang papunta siya sa likod bahay, nakita niya si Blossom na nag-aalaga sa hardin at talagang namumulaklak ito sa ilalim ng kanyang pag-aalaga dahil gusto niyang magpasalamat sa lahat ng tulong na ibinigay niya sa kanila. Maganda ito, kaso lang ginagamit niya ito bilang dahilan para hindi lumago ang kanyang mga kasanayan sa espada at sa kagubatan. Sinusubukan ni Riz na pilitin si Bale na magpaputok ng mga palaso sa isang nabubuhay na target tulad ng dapat gawin ng isang archer. Kaso masyadong natatakot si Bale na magpaputok ng mga palaso sa mga totoong manok dahil iniisip niyang napaka-cute nila. Kaya sinubukan ni Riz na kumbansihin siya sa pamamagitan ng pag-aalok ng pritong manok kung matatamaan niya ito. Tumanggi pa rin siya kaya't hindi naging epektibo ang dulo ng kanyang pagsasanay, at samantala, nasa bingit ng pagkahimatay si Bella dahil sa pagkaubos ng mana, kaya naisipan ni Fleo na gumawa ng singsing na magpapataas ng kanyang kapasidad sa mahika upang hindi siya mahimatay pagkatapos gamitin ang kanyang mahika. Nagpapasalamat siya dito, ngunit pinayagan niyang sakupin siya ng mga mapanghimasok na kaisipan at damdamin niya para kay Fleo at ang kanyang sarili sa isang saglit, at sinubukan na isuot ito sa kanyang daliri ang singsing. Ngunit pinigilan ito agad ni Riz dahil ayaw niyang may kompetisyon bilang asawa ni Fleo. Bigla namang sumigaw si Bale para tawagin si Fleo dahil natatalo siya sa isang caterpillar, ngunit pinigilan din ito ni Riz dahil ayaw niyang makakuha si Bale ng mas maraming pansin mula kay Fleo, at pagkatapos nilang matapos sa pagsasanay, pumunta ang lahat sa loob para kumain, at kahit na si Riz ang gumawa ng pagkain ay mukhang makakain na ito ngayon. Tinanong ni Fleo kung kailan siya natutong magluto ng ganito kagaling, kaya inamin ni Riz na marami siyang pinasok na klase sa pagluluto at maraming gusali ang nasunog, ngunit sa huli ay sulit ito para makapagluto siya para kay Fleo. Samantala sa kagubatan sa likod ng bahay, may isang demonyong babae na nagmamatsyag sa kanila, at sigurado siya na si Riz ay tiyak na ang parehong kinatatakutan at makapangyarihang demonyo na kilala niya. Ngunit may mali dahil may kinalaman siya sa isang tao kaya't may hindi tumutugma para sa kanya. Sa kabutihang palad, magkakaroon siya ng pagkakataon na direkta itong tanungin dahil nalaman ni Riz na sinusubaybayan siya ng Demon Girl. Pinapasok nila ito at doon ay nagbuhos si Fleo ng isang tasa ng tsaa para sa kanya, ngunit hindi interesado si Riz na asikasuhin ang kanilang hindi inaasahang bisita. Agad niyang tinanong kung ano ang ginagawa niya dito. Dahil tiyak na hindi siya pumunta rito para maglaro bilang kasabwat nila, at ipinaliwanag ni Yims na siya ay ipinadala upang imbestigahan ang lugar na ito, kaso nakita niya si Riz kaya't gusto niyang alamin kung ano ang ginagawa niya. Sa pagkakataong ito, ipinaliwanag ni Riz na siya ay naninirahan doon kasama ang kanyang asawa ngayon, at nagulat si Yims na malaman na ikinasal na si Riz kaso wala siyang balak na sirain ito para sa kanya, at kumuha pa ng isa pang tsaan ng kape si Yims. Hindi siya makapaniwala na sobrang nagbago si Riz sa panahong wala siya,
Isa pang bagay na nakita niyang kakaiba ay si Fleo at mukhang masyado siyang mahinahon sa kabila ng pag-upo kasama ang isang demonyong kasabwat ng isang Dark Lord, at hindi kayang analisahin ni Yims ang kanyang mga stats gamit ang kanyang kakayahan. Kahit ang Dark One ay hindi kayang itago ang kanyang mga stats mula sa kanya, kaya't malamang ay isang malakas na puwersa si Fleo at binago niya ang paksa at pinag-usapan kung paano nagbabago ang mga bagay dito kamakailan, tulad ng kung paano biglang nawalan ng lahat ng mahiwagang nilalang ang dali sa forest magdamag. Narinig ito, naalala ni Fleo ang spell ng purification na ginamit niya sa simula at dahil mukhang sobrang lakas ng kanyang ibang mga spells, malamang na nagtagumpay ang kanyang purification sa paglilinis ng buong kagubatan. Naglaan ng sandali si Yims upang iproseso ang sinabi niya dahil kung talagang nilinis niya ang kagubatan, ibig sabihin siya ang pumatay kay Fenrir at sa kanyang buong hukbo at sa madaling salita, pumatay siya sa kapatid ni Fenrir at hindi makapaniwala si Yims na pipiliin ni Fenrir na pakasalan siya kahit alam niyang siya ang dahilan ng kamatayan ng kanyang kapatid. Sinabihan ni Riz si Yims na tumahimik muna dahil nakakainis na ang mga akusasyon niya kay Fleo. Ngunit nang tanungin ni Fleo kung alam niya na pumatay siya ay kinumpirma ito ni Riz at di maraming tao sa kaharian na may kakayahang gumamit ng purification magic sa ganitong kalaking saklaw, kaya halata na si Fleo lang ang makakagawa nito. Ngunit sa huli, isang maipagmamalaking mandirigma si Fenrir kaya hindi niya gugustuhing pagsisihan ang kanyang kamatayan kahit ito ay sanhi ng isang napakalakas na puwersa tulad ni Fleo, at bukod dito ay kung ayaw niyang mamatay ay hindi sana siya hinayaan na mapatay. Nagmahal si Riz kay Fleo dahil sa kanyang lakas kaya kahit kanino pa siya pumatay, hindi magbabago ang damdamin niya para sa kanya at bigla nilang napagtanto na narinig ng mga knight ang kanilang buong pag-uusap kaya't alam na nila ngayon na si Riz ay parehong demonyong si Fenrir na pumatay sa kanya noong una, kaya lalo silang natakot sa kanya lalo na si Bale. Nakita na si Fleo ay isang malaking banta sa madilim na hukbo. Hiningi ni Yims kung maaari siyang makipaglaban kay Fleo upang makita kung gaano kalakas ang lalaking pinakasalan ni Fenrir at sa palagay niya, kaya niyang talunin silang dalawa ng sabay subalit hindi ito papayagan ni Riz dahil iniisip niyang sinusubukan ni Yims na nakawin ang kanyang lalaki. Sa huli ay pumayag si Fleo sa laban at itinakda ang mga patakaran na pinapayagan ang mahika at magpapatuloy ito hanggang may sumuko. Lumundag si Yims sa ere at nagpapalabas ng isang spell upang lituhin si Fleo habang ang isa pang spell ay lumalabas mula sa ibaba, agad na dinaspell ni Fleo ang pareho at kinontra ng kanyang sariling spell na nagpabitag kay Yims sa ere. Hindi siya makagalaw o makapagtanggol kaya siya ay sumuko at kinabukasan, kinakailangang makipag-usap ni Fleo sa mga knight at humingi ng paumanhin sa hindi pagsasabi kung sino talaga si Riz dahil inakala niyang ito'y magdudulot ng gulo. Nauunawaan niya kung nais nilang iulat siya sa kastilyo, ngunit sinabi ng mga ito na lubos na nakatuon si Riz kay Fleo kaya hindi na siya bahagi ng Dark Knight. Sumang-ayon si Bale na karaniwan ay kailangan nilang iulat ito sa kastilyo ngunit dahil hindi na isang banta si Riz at tumutulong na sa kanila sa nakalipas na buwan, maaaring makakalimutan nila itong banggitin sa hari. Natuwa si Riz na marinig ito, ngunit nakuha ang kanyang pansin sa labas nang bumalik si Yims. At dahil sa pagkatalo ay nagdala siya ng buong hukbo ng dragon upang talunin si Fleo at sa halip na matakot, namangha si Fleo dahil ito ang unang pagkakataon niyang makakita ng mga dragon ng personal. Inutos ni Yims sa mga dragon na umatake dito kaya't hinarap ito ni Fleo sa pamamagitan ng pagbagsak sa kanilang lahat gamit ang kanyang mahika sa isang iglap. Ang pinakamalakas na hukbo ng dragon ng Dark One ay naging tambak ng mga bangkay. Ang mga dragon na nakaligtas ay mabilis na umalis dahil hindi sila binabayaran ng sapat para rito. Sinabi ni Blossom kay Fleo na kahanga-hanga siya dahil kaya niyang harapin ang maraming dragon ng sabay-sabay at kung alam niya na magiging ganoon kabilis, hinagis sana niya ang kanyang asarol sa isa sa mga dragon upang makakuha ng titulo ng Dragon Slayer. Ngunit sinabi ni Fleo na wala namang dahilan kung bakit hindi pa rin niya ito maaaring subukan. Sinabi niya kay Blossom na ihagis ang kanyang asarol sa isa sa mga dragon at habang ginagawa niya ito, pinalakas ni Fleo ang atake na sapat upang magpinsala sa leeg ng dragon at nakamit niya ang titulo kaya nagmadali ang iba pang lumapit kay Fleo upang humingi ng tulong, ngunit umalis na ang lahat ng dragon kaya't wala na silang swerte. Samantala, si Lord Gol ng Dark Knight ay nanunood ng lahat sa pagkabigla dahil sa taglay ni Fleo ang labis na kapangyarihan sa kabila ng hindi pagiging bayani. Kaya nagpasya siyang harapin si Fleo ng personal upang tapusin ito.
Lumabas si Bali sa bahay at sinabi sa kanila na papasok siya sa gubat para pumatay ng mas marami pang halimaw. Humanga ang mga babae sa kanyang katatagan dahil matagal na siyang pumapasok sa gubat para pumatay ng mga halimaw, ngunit hindi pa rin lumalakas ang kanyang lakas kahit na ganito. Hindi siya nawawalan ng pag-asa at nag-e-ensayo araw-araw kaso sa katotohanan, pumupunta lang si Bali sa gubat at nagkukunwaring hindi niya alintana na hindi tumataas ang kanyang kapangyarihan, mukha siyang inis na inis dahil sa kahit anong gawin niya ay nananatili siyang mahina at hindi rin niya nakamit ang titulo ng Dragon Slayer. Ayon sa kanya, ang titulo ng isang Dragon Slayer ay maaaring magtaas ng iyong estado mula sa isang karaniwang tao patungo sa isang maharlika sa isang iglap dahil sa privilege nito. Galit na galit siya dahil kung siya ay sapat na mabilis at sana ay nakahingi siya ng tulong kay Fleo para patayin ang isang dragon at makamit ang titulo, na makatutulong sana upang maging maharlika muli ang kanyang pamilya tulad noong siya ay bata pa. Habang nakatayo siya doon na nababalot ng frustration, isang lalaki ang lumapit sa kanya mula sa likuran at nagtanong kung kilala ba niya ang isang mag-asawa na nakatira sa gubat. Agad siyang nagduda dahil kahit na ang gubat ay puno ng nakamamatay na mga halimaw, tila walang pakialam ang lalaking ito at hindi pa suot ang armor. Sumagot siya na kilala niya ang mag-asawa at nagtanong kung kakilala ba siya ng asawa o ng babaeng asawa. Agad itong sumagot ng asawa at sa puntong iyon at bigla niyang binunot ang kanyang espada at itinutok ito sa leeg ng lalaki. Sinabi niya sa lalaki na ang Rise ay kabilang sa Demon Army na nangangahulugang isa rin siyang demonyo. Tinanong niya kung ano ang gusto nila sa kanya at sinabi na wala siyang interes na bumalik at gayunpaman. Sinabi ng lalaki na naroon lamang siya para makipag-usap at ayaw na sanang makinig pa ni Bali, kaso ibinalik niya ang kanyang espada at sinabing maaari siyang magdala ng mensahe subalit hindi niya ito dadalhin sa cottage. Pumayag ang lalaki at sinabihan siya na itanong kay Riz kung gusto niyang mag-tea at mag-usap tulad ng dati, at pagkatapos ay umalis ito at napaisip si Bali kung gaano kakakaiba ang lalaking iyon nang lumitaw sina Riz at Fleo mula sa gubat na nag-aalala. Tinanong nila kung ayos lang siya at sinabi niyang maayos lang siya at nakikipag-usap lang sa isang hamak na demonyo. Tinanong niya kung bakit sila naruroon at sinabi ni Fleo na nag-alala siya dahil ayon sa kanyang harang, ang mismong hari ng mga demonyo ay pumasok sa lugar at nakikipag-usap sa isang tao. Biglang natakot si Bali at nagsimulang umiyak, nag-aalala na tiyak na papatayin siya ng Demon King kaso pinapakalma siya ni Fleo at bumalik silang lahat sa cottage at kinabukasan. Tila bumalik na sa normal ang lahat ngunit si Riz ang sumagot sa pinto at nakita niya ang Demon Lord na nakatayo doon. Tinanong niya kung ano ang gusto nito sa kanya, ngunit sinabi ni Fleo na walang pangangailangan para sa anumang karahasan at maaari silang lahat na mag-usap, at nagpakilala ang Demon Lord bilang Gao at nagtaka kung bakit hindi natatakot ang taong ito na alam na siya ang hari ng mga demonyo. Pumasok silang lahat at nang makita ni Bali ang Demon Lord habang masayang lumalabas mula sa kanyang silid, muling natakot siya at umupo silang lahat sa guest room kung saan inalok ni Fleo siya ng tsaa at tinanong kung ano ang gustong pag-usapan. Agad na nagsalita si Riz na sinabing ayaw niyang bumalik sa army at kung narito ba siya para gumanti dahil sa pagkatalo nila sa Catgirl, ngunit sinabi ng Demon Lord na wala siyang ganitong intensyon at itinoon niya ang kanyang pansin kay Fleo at hiniling sa kanya na sumali sa Demon Army. Ikinagulat ito ni Fleo kaso sinabi niyang hindi siya interesadong kumampi sa gyera. Nag-isip ang Demon Lord at tinanong kung paano siya nagtatago rito sa gubat dahil sa antas ng kapangyarihan niya, tiyak na gusto siya ng hari sa kanyang panig. Ngunit ipinagtanggol ni Fleo ang kanyang posisyon sa pagsabing hindi niya kailangang lumaban para sa panig ng mga tao dahil isa rin siyang tao, at hindi niya alam kung bakit nangyayari ang gyera dahil nanggaling siya sa ibang mundo at ipinahayag ng Demon Lord na nagsimula ang labanan 500 taon na ang nakalipas. Nang dumating ang isang tao mula sa ibang mundo dito at naging unang Demon Lord. Siya ay napakalakas at napansin na ang mga tao ay itinuturing ang mga demonyo bilang mga mamamayan ng ikalawang uri kaya nagtaas siya ng boses at maraming mga demonyo ang sumunod sa kanya, na nagresulta sa malawakang digmaan at simula noon ay patuloy na nakikipaglaban ang mga Demon Lords sa mga tao sa iba't ibang usapin, ngunit inaangkin niya na wala siyang ambisyon na patayin ang lahat ng tao o sakupin ang mundo. Sa mismong sandaling iyon, nagbago ang kanyang aura at may matinding galit habang sumisirit ang mana mula sa kanya, sumigaw siya na kahit gusto lamang niyang mamuhay ng mapayapa at kung ang mga tao ay tatargetin at papatayin ang mga demonyo, hindi siya manunood na lamang na parang isang walang silbi.
Pagkatapos ay muling hinarap niya si Fleo at umaasang matatakot ito at tinanong kung gusto pa rin ba niyang sumali sa hukbo ng Demon King, ngunit muli itong tinanggihan ni Fleo habang humihigop ng kanyang tsaa at kumalma ang Demon Lord at ngumiti sa katigasan at kawalang takot ng simpleng tao na ito, at inangkin niya na ito marahil ang dahilan at hindi rin siya mapipilit ng hari na sumama sa kanyang panig. Tumayo siya at inihayag na hindi pa siya natatapos at babalik muli sa lalong madaling panahon bago umalis. Pumasok naman ang iba pang mga babae sa silid at tiningnan si Bali, na nakaupo na parang walang nangyari kaso napagtanto nilang nawalan siya ng malay dahil sa takot habang nakaupo. Sa wakas ay nagising si Bali kinabukasan at bumaba upang maghugas ng mukha kaso pagpasok niya sa kusina, nakita niyang kumakain doon ang Demon King kasama sina Rice at Fleo at muli siyang natakot at nang magpakita ng interes ang Demon King at inaya siyang sumama sa kanila. Agad na binanggit niya na wala siya sa ayos ng bihis at tumakbo palayo. Kinabukasan lumabas siya na naka-full gear kaso natagpuan niya ang Demon King na naghihintay para sa kanya, nagtanong kung gusto niyang maglakad kasama siya ngunit tumakbo siya palayo habang sinasabing kailangan niyang mag-ensayo. Lumipas ang ilang araw at habang tinitingnan niya ang mga sakahan, lumitaw muli ang Demon Lord upang magpalipas ng oras kasama siya subalit tumakbo ulit siya palayo. Samantala sa loob ng kaharian, kumalat ang mga ulat na may partikular na demonyo na bumibisita sa cottage ni Fleo, at labis na nagalit ang hari dahil una, tumanggi si Fleo na tulungan sila at ngayon ay sumama pa siya sa kabilang panig. Agad niyang inutusan na maghanda ang hukbo at sirain ang tahanan ni Fleo at ang buong grupo nito, bago pa man ito mangyari ay nakialam ang prinsesa at nagtanong kung makabubuti ba ito dahil maaaring mali sila tungkol kay Fleo at maaaring tinatanggihan niya ang mga alok mula sa Demon Army. Inangkin niya na kung pupuntahan nila ito upang sirain, baka tuluyan na silang sumali sa Demon Army at pinayuhan niya na kausapin nila si Fleo ng mahinahon at umaasang pipiliin niyang kumampi sa kanila. Tinawag siya ng hari na tanga at sinabihan na bumalik sa kusina kung saan siya nararapat dahil hindi sila maaaring mag-isip gamit ang emosyon sa mga panahong ito. Lumapit ang blonde na bayani at sinabihan ang hari na bigyan siya ng ilang tropa at nangakong kausapin si Fleo. Inangkin niya na kung papanig sa kanila si Fleo sa pamamagitan lamang ng pag-uusap, mas ayos iyon, ngunit kung hindi ay sisirain niya silang lahat. Kinabukasan habang nakaupo sina Riz at Fleo sa mesa para sa almusal, tinanong ni Riz kung hindi siya sumasali sa alinmang panig dahil siya ay isang demonyo at ayaw niyang patayin ang kanyang mga kamag-anak. Sumagot si Fleo na isa iyon sa mga dahilan kaso sa parehong oras, hindi niya iniisip na ang mga demonyo ay mali o masama sa anumang paraan na maisip niya. Bago pa sila makapagpatuloy sa kanilang pag-uusap, pumasok ang archer at inaangking narito na ang buong hukbo at inisip ni Riz na sinusubukan ng Demon Lord na umatake at nag-alala siya, ngunit nang lumabas sila ng bahay ay nagulat sila na napapalibutan sila ng hukbo ng kaharian at nangunguna ang bayani sakay ng kanyang kabayong may mapang-akit na saloobin at mayabang na kalikasan. Diretsyong lumapit siya kay Fleo at sinabihan siya na dumating sila para magbigay ng dalawang pagpipilian. Alinman na sumali siya sa panig ng sangkatauhan at tulungan silang labanan ang hari ng mga demonyo at sa gayon ay gagantimpalaan nila siya at papaalisin ang katotohanang tumanggi siyang sumali sa kanila dati, o maaari siyang tumanggi na sumali sa panig ng sangkatauhan at sa gayong kaso, ituturing siyang traidor sa kanilang lahi at sisirain lamang siya sa palagay na siya ay kasabwat ng hari ng mga demonyo. Kalmado na sumagot si Fleo na hindi siya kukuha ng alinmang panig dahil ayaw niyang maglaro ng anumang papel sa digmaang ito, agad na tiningnan siya ng bayani pababa at inangkin na nangangahulugan ito na tinatanggap niya na siya ay kasabwat ng hari ng mga demonyo, na nangangahulugan na siya ay mamamatay. Ipinahayag ni Fleo na hindi siya kasabwat habang sinusuportahan siya ng mga babae na nagsasabing ayaw lang talaga niyang makilahok sa labanan. Tumingin sa kanila ang bayani at sinabi sa kanila na kahit dapat silang ituring na mga traidor, patatawarin niya sila kung makakatulong sila sa kanya na makumbinsi ang isip ni Fleo at kung hindi ay mamamatay silang lahat. Tumingin si Bali at iginiit na naniniwala siyang tama si Fleo, sapagkat mula pa nang siya'y ipanganak ay tinuruan na rin siyang masama ang mga demonyo at dapat silang patayin. Kaso mula nang makilala niya si Riz at ang iba pa ay napagtanto niyang hindi talaga masama ang mga demonyo at sila rin ay mga nilalang na may damdamin. Tinitigan ni Fleo ang bayani at sinabing hindi siya lalaban-laban sa kanila. Ngunit sa parehong oras ay hindi rin siya mananatili dito at inangkin ni Riz na sasama siya kay Fleo at sumang-ayon din ang lahat ng mga babae at inakala ng bayani na biro lamang ito.
dahil walang paraan na makakatakas sila mula sa hukbong ito subalit sa kanyang sorpreset. Ginamit ni Fleo ang kanyang mahika ng teleportation at dinala ang kanyang buong grupo kasama ang kanilang bahay at mga sakahan sa isang ganap na ibang lokasyon. Nagulat ang buong hukbo at nang biglang bumalik ang Demon King upang makipagkita kay Bali, nakita niya ang hukbo at napagtanto na pinatay nila si Fleo at ang kanyang grupo. Nalabis niyang ikinagalit kaya't nag-transform siya sa isang demonyo at inutusan ang lahat ng hukbo ng mga demonyo na atakihin agad ang kaharian at sakupin ang buong lugar, na nagtulak sa bayani na tumakas. Samantala, ligtas na lumapag si Fleo sa iba't ibang bahagi ng lugar at namangha ang mga babae nang makita nilang buo pa rin ang kanilang mga sakahan. Sinabi ni Riz sa lahat na upang ipagdiwang ang kanilang bagong paglipat ay magkakaroon sila ng isang piging at pumasok silang lahat para tumulong. Hindi alam na malapit na ang isang digmaan. Si Lord Goal ay tumayo mula sa kanyang trono at naghanda na makipagkita kay Fleo at sa hilagang bahagi, nakipaglaban ang hukbo ng madilim na pinuno sa mga sundalo ng kaharian ng Clear Road. Sinubukan nilang pigilan sila mula sa pagpasok sa kaharian subalit hindi sila makatapat sa hukbo ng kadiliman. Isang sundalo ng kaharian ang nagbalita sa hari tungkol dito at ibinunyag na humihina ang kanilang mahiwagang harang at hindi na ito magtatagal. Tinanong ng hari ang tungkol sa bayani at kung ano ang kanyang ginagawa, sinabi ng sundalo na nagtatago ito sa kanyang silid at ayaw lumabas upang labanan ang madilim na hukbo at nang narinig ito ng mga santo ng kaharian at hiniling sa hari na itipon ang lahat ng mga salamangkero ng kaharian, dahil wala na silang ibang pagpipilian kundi isagawa ang isang ritual ng paglilinis. Sinabi nila na hindi sila maaaring umasa sa bayani at kung wala silang gagawin ngayon, wala silang laban kapag ang madilim na hukbo ay nakapasok sa hilagang kuta at sumang-ayon ang hari sa kanilang plano at nagtungo sa tuktok ng kastilyo. Samantala inutusan ng madilim na pinuno ang kanyang mga kasamahan na itigil ang pag-atake at agad na bumalik sa kanilang kastilyo. Naniniwala siya na isasagawa ng mga salamangkero ng kaharian ang ritual ng paglilinis at kung mananatili sila rito, mamamatay silang lahat sa sandaling iyon. Ginawa ng mga salamangkero ng kaharian ang ritual ng paglilinis at ang ritual ay napakalaki na binalot nito ang buong kaharian at agad na tinanggal ang lahat ng mga demonyo at halimaw na sinusubukan na wasakin ang kaharian, subalit nakalabas na ang madilim na hukbo sa kaharian bago pa nila magawa ang ritual. Sa kabilang dako ay dumating si Fleo sa bahay at agad siyang sinalubong ni Riz na may mainit na yakap. Sinabi niya na hinihintay niya si Fleo at nagpasalamat si Fleo sa kanya dahil dito ay umupo sila sa mesa, at tinanong ng mga babaeng adventurer kung nakahanap na ba siya ng kasosyo sa negosyo. Sinabi ni Fleo na may ilang tindahan sa kaharian at naghahanap siya ng tindahan na magbabayad ng malaki para sa armas at sa kasamaang palad. Wala siyang swerte at sinabi ng mga babaeng adventurer na iniisip nilang ibenta ang mga gulay mula sa kanilang bukid sa bayan, naniniwala na magbibigay ito sa kanila ng magandang kita. Gayunpaman ay hindi sumang-ayon si Riz sa kanilang sinabi at binanggit na hindi malaking usapin ang pag-aalaga sa mga ito. Naniniwala siya na bilang asawa ng pinuno ay tungkulin niyang alagaan ang kanyang grupo at ang mga babae sa gulat, ay nagtaka kung ano ang kanyang pinagsasabi subalit sinabi ni Fleo sa kanila na magtuon na lang sa kanilang pagsasanay sa espada at mahika habang siya ang bahala sa iba. Samantala sa kahariang kastilyo, ipinaalam ng isa sa mga santo ng kaharian sa prinsesa na dahil sa ritual ng paglilinis ang lahat ng mga salamangkero at ang hari na isa ring salamangkero ng kaharian ay nawalan ng malay, at tatagal ng 3 buwan bago maalis ang epekto ng ritual. Binanggit niya na walang pagpipilian ang prinsesa kundi ang gampanan ang tungkulin ng hari. Pumayag ang prinsesa dito at idineklara na ang kanyang unang utos ay pagtanggal sa bayani sa kanyang posisyon bilang bayani ng kaharian. Sinabi niya na hindi tumulong ang bayani habang nasa panganib ang bansa at nagkulong pa sa kuta. Kaya ito ang pinakamagandang parusa para sa isang duwag na tulad niya at sumang-ayon ang mga santo sa kanyang utos, ngunit ibinunyag na wala silang sapat na mga salamangkero na makakatulong na pigilan ang madilim na hukbo. Sinabi ng prinsesa na may naisip siyang ideya at hiniling sa santo na ipatawag ang orakulo. Sa pagpasa ng utos, itinapon ng isang kabalyero ang bayani at ang kanyang katulong palabas ng kastilyo at binigyan niya ito ng ilang gintong barya at sinabihan na huwag nang bumalik sa kastilyo at kung hindi, siya ay mapapatawan ng kamatayan. Sa gabi ay pinasalamatan ni Fleo si Riz sa pag-aalaga ng kanyang bahay at pagtulong sa mga babaeng adventurer, na ipinahayag na malaki ang kahulugan nito para sa kanya at gayunpaman, sinabi ni Riz na gagawin niya ang lahat para sa kanya at kahit na ito pa ang ikapapahamak ng kanyang buhay.
Narinig ng mga babaeng adventurer ang kanilang pag-uusap at hinikayat sila na mag-date. Namangha si Riz sa ideya at gusto niyang gawin ito agad kaso nag-atubili si Fleo at sinubukan na iwasan ito. Gayunpaman nang magsimulang maghinala ang babae sa kanilang pag-aasawa ay agad siyang pumayag at nagtungo sa bayan. Nagkaroon sila ng magandang oras na magkasama at masaya si Riz na nakakasama niya ang mahal niya. Pinasalamatan siya ni Fleo sa palaging pagtulong sa kanya at nais niyang bigyan siya ng kapalit. Dinala niya si Riz sa tindahan ng mga hiyas at bumili ng brooch na bagay sa kulay ng kanyang buhok at sinubukan niya itong isuot, at sinabi ni Fleo na maganda ito sa kanya at gayunpaman, hindi niya napagtanto na ang kanyang pahayag ay magpapakilig sa kanya. Pagkatapos ay bumalik sila sa bahay at nagulat ang mga babae nang makita na binigyan ni Fleo si Riz ng brooch. Akala ng mga babae na hindi talaga kasal sina Fleo at Riz at nagpapanggap lamang sila. Ngunit ang regalo ay nagpabatid sa kanila na mali sila. Samantala pumasok ang bayani sa isang ipinagbabawal na silid sa kastilyo upang makahanap siya ng bagay o mahiwagang bagay na makakatulong sa kanya na talunin ang madilim na pinuno. Binuksan niya ang isang kahon at sinubukan na makahanap ng bagay, ngunit isang malakas na boses ang nagsasabing palayain niya ito para matutupad niya ang kanyang mga hiling. Inakala ng bayani na ito ay biro lamang subalit muling nang abala ang boses at sa pagkakataong ito ay itinuro nito sa kanya ang isang lihim na silid at doon, nakita niya ang isang espada at sinabi ng boses na bunutin niya ito at binanggit niya na kung gagawin niya ito, bibigyan niya siya ng kapangyarihan. Ang bayani na naiinggit kay Fleo at sa kanyang mga kapangyarihan, ay mabilis na ginawa ito at binunot ang espada at biglang lumabas ang isang magandang djinn mula sa espada at ipinakilala na ang pangalan niya ay Hiya. At mayroon siyang kapangyarihan na utusan ang sinaunang liwanag at kadiliman. Sinabi nito na susundin niya ang tatlong kahilingan niya at maaari itong maging anuman at tumayo ang bayani na may nakakadiring ngiti, binanggit ang kanyang unang kahilingan, samantala ay sinalubong ng prinsesa ang oracle at pinasalamatan siya sa pagdating sa kahariang kastilyo. Sinabi niya sa kanya ang tungkol sa madilim na hukbo at nagtanong kung ano ang magagawa nila upang iligtas ang kanilang kaharian mula sa pagkawasak. Bago pa man makapagsalita ang oracle ay biglang lumitaw ang isang itim na kwelyo sa leeg ng lahat ng naroon na kasama na ang prinsesa at ang oracle, kasama na ang mga santo. Nagulat ang prinsesa sa biglaang pangyayari at inutusan ang kanyang mga gwardya na sarhan ang ipinagbabawal na silid at hanapin ang mga may sala na nagbukas nito, pagkatapos ay ibinunyag ng oracle na ito ay ang kwelyo ng sakripisyo, na ginagamit ng isang tiyak na djinn para pugutan ng ulo ang mga iniaalay na biktima kapalit ng pagtupad ng mga kahilingan. Sinabi ng prinsesa sa kanila na matagal na panahon na ang nakalipas, hiniling ng hari ng kaharian ng Clearroad ang kamatayan ng Dark One at bilang kapalit sa kahilingan na iyon ay kailangan niyang magbayad ng kalahati ng mga buhay sa kontinenteng ito bilang presyo. Pagkatapos nito ay tinatakan ang djinn, at kinailangan ang lahat ng mahikan ng kaharian para ito'y maisara at naniniwala siya na may nagpalaya sa djinn at may hiniling dito. Humingi siya ng tulong sa oracle at sinabi nito na ang tanging taong makakatulong sa kanila ay ang tunay na bayani, na tinawag na sa mundong ito. Sinabi niya na ang tunay na bayani ay nasa kanluran ng kaharian at naniniwala ang mga santo na ito ay si Sir Fleo, na tinanggihan ang kanilang alok na magtrabaho sa ilalim ng kanyang pamamahala at inutusan ng mga santo ang mga sundalo na hanapin si Sir Fleo sa bawat bayan at nayon, ngunit pinigilan sila ng prinsesa at sinabi na huwag sayangin ang kanilang mga sundalo dahil siya mismo ang hahanap kay Sir Fleo. Samantala ibinente ni Fleo ang isa sa mga kalasag na ginawa niya mula sa balat ng dragon at namangha ang may-ari ng tindahan sa kalidad ng kalasag at agad itong binili. Sinabi niya na kung may iba pa siyang mga item, malugod niya rin itong bibilhin. Gayunpaman sinabi ni Fleo na mayroon siyang mga balat ng mahiwagang mga hayop at naghahanap siya ng mapagkakatiwalaang tao na bibili nito at di lang ito, sinabi rin niya na naghahanap siya ng regular na mga kasosyo na makakapamahagi ng mga kalakal na kanyang nakukuha. Bumili ang may-ari ng tindahan ng lahat ng kanyang mga item at ibinunyag na kilala niya ang isang tao at ipapakilala niya ito kay Fleo sa lalong madaling panahon. Hindi makapaniwala si Bella sa kahangahangang kakayahan ni Fleo at sinabi ni Riz sa kanya na siya ay isang mangangalakal sa kanyang mundo. Sinubukan ni Bella na akitin si Fleo kaso binigyan siya ni Riz ng kanyang mabangis na tingin at wala siyang nagawa kundi umurong. Sinabi ni Riz sa kanya na kung naghahanap siya ng malakas na tao ang Dark One ang pinakamahusay para sa kanya dahil gusto na siya nito. Nagulat si Bella sa revelasyon.
ngunit dumating si Fleo at pinasalamatan siya sa pagpapakilala sa kanya sa isang tapat na mangangalakal. Pinasalamatan din siya ni Bella sa pagpapatira sa kanyang bahay at sinabi ni Fleo na walang anuman at umuwi sila. Sa daan ay lumitaw ang Jin sa likuran nila at bago pa man siya makagawa ng anuman ay inatake siya nito ng may nakakasilaw na bilis. Mabilis na inaktibo ni Fleo ang isang depensibong spell kaso itinulak siya ni Riz palayo at siya ang tinamaan at ibinunyag na ang unang kahilingan ng bayani ay patayin si Fleo dahil sa pagpapahiya sa kanya. Sinubukan muli ng Jin na umatake kaso walang epekto sa kanya ang kanyang mga spells dahil sa wakas ay na-activate ni Fleo ang kanyang depensibong spell sa paligid niya at ng mga babae. Naniniwala ang Jin na malakas si Fleo at ang mga mahinang spells na ito ay walang epekto sa kanya. Kaya't nagcast siya ng isang primordial light spell at pinapaputok ito patungo sa kanya, gayunpaman ay wala ring epekto sa kanya ang spell at agad itong nakuha ng system at pagkatapos ay nagcast si Fleo ng healing spell kay Riz para gamutin ang kanyang mga sugat. Ngunit walang epekto ito dahil sinabi ng system na hindi na magagamot ang kanyang mga sugat. Biglang tumayo si Fleo na may galit na tingin at idineklara na papatayin niya ang Jin gamit ang kanyang sariling mga kamay. Galit na tumingin si Fleo sa Jin at ipinahayag na hindi niya mapapatawad ang ginawa nito sa tao na labis niyang mahal. Naggamit siya ng isang spell na nagpapabalik ng oras sa kanilang kinaroroonan at agad na nagsimulang bumalik ang oras, habang ang kwintas na nakuha niya ay nagayos sa sarili at ang duguan na sugat sa dibdib ni Riz ay nawala, na nag-iwan sa kanya na nabubuhay ngunit walang malay. Nagulat si Jin sa nakita dahil wala siyang ideya kung paano nagagamit ng isang mortal ang napakabihirang mahika, tulad ng pagpapabalik ng oras at napagtanto niyang kailangan niyang seryosohin ito. Ngumiti siya sa kanya at nagtanong kung sino talaga siya kaso lang bago pa niya matapos ang kanyang pangungusap, sinuntok siya ni Fleo sa mukha at pinabagsak siya sa lupa. Ganap na naguluhan ang Jin sa nangyari sa kanya at nagsimulang magdugo ang kanyang ilong at galit na sinabi niya kay Fleo na siya ay sisirain niya. Ngunit wala sa mood si Fleo na pakinggan ito at inapak-apakan siya sa lupa, ipinapakita ang tunay na pagkakapantay-pantay ng kasarian. Sinabi niya sa kanya na manahimik dahil nais niyang masisiyahan sa kanyang pagkawasak, narinig ito ng Jin at agad na gumamit ng isang depensibong spell upang lumikha ng isang harang sa harap niya, ngunit nasa ibang antas na si Fleo. Pinadadala siya ng kalungkutan sa kanyang sukdulan at basta-basta niyang binasag ang harang habang hawak ang ulo ng Jin. Pinulot niya ito habang sinusubukan niyang alamin kung anong uri ng halimaw ang kanyang kinakaharap, ngunit napagtanto niyang lahat ng stats at kakayahan ni Fleo ay maxed out sa infinity. Hindi makapaniwala ang Jin sa kanyang mga mata habang binangga siya ni Fleo sa isang pader, nagsimulang pinupukpok siya ng mga suntok bago magbigay ng isang uppercut na kagaya ng kay Mike Tyson, samantala nagising si Riz at natagpuan ang sarili na napapalibutan ng isang malaking crater at napagtanto niyang wala siyang mga sugat. Litong-lito, tumingin siya kay Bali para sa paliwanag subalit sinabi lang niya na niligtas ni Fleo ang kanyang buhay at pagkatapos ay itinuro ang kanyang tingin sa direksyon ng laban. Hindi makapaniwala si Riz na ang kanyang mahinahon na asawa ay sinusuntok at sinisipa ang isang babae sa gitna ng kalye, na parang sa mga lumang panahon. Pinagsusuntok siya ni Fleo ng ilang sandali na sa una ay ikinatuwa ni Riz habang sinasabi kay Bali na tingnan kung paano siya ipinaglalaban ni Fleo para sa kanya. Ngunit naalala rin niya na sinabi ni Fleo na kinamumuhian niya ang pakikipaglaban at ayaw niyang manakit o pumatay ng sinuman. Samantala ay ginawa ni Fleo na parang patay na kalahati ang Jin bago hinawakan siya sa leeg at inangat para sa isang chokehold. Nagsusumamo ang Jin para sa kapatawaran, ngunit naubos na ang awa ni Fleo at sinabi niya na mamamatay siya. Bago niya ito patayin ay biglang lumapit si Riz at hinawakan siya. Nakiusap na palayain ang Jin at bumalik siya sa realidad at niluwagan ang pagkakahawak. Bumagsak ang Jin sa lupa na walang malay at humarap siya kay Riz at agad na hinawakan ang kanyang mukha upang maramdaman ang init na nagmumula sa kanya. Isang alon ng kapayapaan ang dumaan sa kanya habang mahigpit niyang niyakap si Riz at masaya na ligtas ito, samantala ang prinsesa at ang kanyang grupo ay na-teleport sa nayon kung saan kasalukuyang naninirahan si Fleo. Nagpasalamat siya sa mga mage sa pagtulong kahit mahina na sila. Sinabi niya sa lahat na maghanap sa iba't ibang lugar nang biglang ang mga tatak sa kanilang mga leeg ay tuluyang natanggal, lahat ay nakaluwag kaso nagtaka kung bakit ito nangyari, habang iniisip ng prinsesa kung nabigo ang Jin na tuparin ang kahilingan sa kastilyo. Sa kastilyo ay pinapalibutan ng mga gwardya ang kayamanan kung saan umiiyak ang bayani dahil niloko siya ng Jin tungkol sa pagpatay kay Fleo.
biglang may lumabas na mahiwagang nilalang mula sa silid at sinapian ang katawan ng kanyang lingkod at nagsimulang tumawa tungkol sa pagkakakulong niya ng matagal dahil sa Jin. Agad niyang pinalitan ang kanyang damit ng mas angkop na kasuotan dahil nasa mundo siya ng mga lalaki at ginamit ang kanyang mahika upang paluhurin ang bayani. Agad niyang ginamit ang kanyang mahika upang gawing isang mahiwagang halimaw ang bayani na sumisira sa mga pader at nagsimulang maglakad patungo sa kastilyo upang bumawi sa pamilya ng hari. Napansin niya ang bahagyang bakas ng teleport spell at nagpasya siyang sundan ang mana upang hanapin ang tagapagmana ng trono upang patayin sila. Sa pamilihan ng nayon ay sinimulan ni Fleo na gamutin ang Jin pabalik sa buong kalusugan at dahan-dahan na nagkamalay ito, kaso natakot siya kay Fleo at nagtago sa sulok at humihingi ng awa. Sinabi niya sa Jin na huwag mag-alala dahil hindi niya siya sasaktan, nalilito ito at nagtanong kung bakit niya siya ginagamot at kalma niyang sagot na pinagaling niya siya dahil maayos na si Riz. Tumakbo si Bali papunta sa kanya at nagtanong kung ano ang dapat nilang gawin sa Jin dahil hindi siya maipagkakatiwala sa mga karaniwang gwardya. Iminungkahi ni Fleo na maaari nilang isil muli ang Jin sa kayamanan ng kastilyo tulad ng dati dahil kamakailan lang ay nakakuha siya ng maraming bagong spells na magagamit. Isa na rito ang mind reading at sinabi niyang ginamit niya ang spell na ito kay Jin upang malaman kung bakit siya inatake at nalaman niyang inutusan siya ng bayani na gawin iyon. Labis na nagulat si Jin dahil ang memory reading ay isang bagay na tanging mga Jin lamang ang makakagawa at walang mortal na nabigyan ng kakayahang iyon. Sinabi ni Fleo na kahit esil niya si Jin pabalik sa kayamanan ng kastilyo, may posibilidad pa rin na may magpalaya sa kanya at magiging problema muli ito. Kaya kailangan nilang makahanap ng mas permanenteng solusyon at biglang tumalon si Riz sa harapan nila at sinabi na may solusyon siya, at ito ay ang gawing lingkod ni Fleo si Jin at nagulat ito pati na rin si Fleo na nagtangkang pigilan siya, ngunit sinabi ni Riz na ito ang pinakamahusay na paraan upang matiyak na walang gagamit sa kanya ng mali. At kung sumali ang isang Jin sa kanila, ang kanilang kapangyarihan bilang grupo ay lalong lalakas at tumingin si Fleo kay Riz at nagtanong kung talagang gusto niya ito dahil ang Jin na ito ang nanakit sa kanya sa unang pagkakataon. Huminga ng malalim si Riz at sinabi na mahirap man itong sabihin subalit sa katapusan ng araw, nasaktan siya dahil mahina siya at nabigong protektahan ang sarili. Kaya ipinapatawad niya ang Jin at ipinapaabot ni Fleo ang kamay niya dito. At tinanong kung sasama siya sa kanyang mga pakikipagsapalaran at mangako na hindi napapatay ng sinuman. Nagulat si Jin dahil karamihan sa mga tao ay nagtatrabaho lamang para sa kanilang sariling kasakiman kaso ang taong ito ay tila labis na mabait at walang masamang intensyon. Tinanggap niya ang alok at tumayo, ipinangako ang kanyang buhay sa kanya at humingi ng paumanhin si Fleo sa pambubugbog sa kanya dahil nawalan siya ng kontrol sa sarili. Ngunit sinabi ni Jin na huwag siyang mag-alala dahil masaya siyang nakipaglaban sa kanya. Tumingin si Fleo sa paligid at nakita ang wasak na lupa at mga bahay at naisip ang gamitin ang time reversal spell upang ayusin ang lahat, ngunit sinabi ng Jin na huwag na niyang gamitin ang time reversal muli dahil may ilang epekto ito na hindi niya alam. Sinabi rin ng Jin na may espesyal na kakayahan si Fleo na nagpapahintulot sa kanya na magamit ang buong spell library ng sinumang mago na umatake sa kanya, kaya nagawa niyang gamitin ang mind reading at time reversal magic na tanging mga Jin lamang ang may kakayahan. Sinabi niya kay Fleo na panoorin ang Interstellar para malaman kung ano ang mangyayari kapag nakialam ka sa oras at sinabing gumamit siya ng ibang mahika tulad ng restoration magic. Kinagabihan ay bumalik ang grupo sa bahay kung saan naghihintay ang natitirang mga babae sa sofa. Lahat sila ay nagulat at natakot na makita ang isang Jin sa kanilang bahay habang ipinaliwanag ni Fleo na wala siyang mapupuntahan kaya't mananatili siya sa kanila. Natakot ang Archer sa Jin at tinanong si Bali kung okay lang ito, ngunit sinabi lang ni Bali na tumahimik siya habang sinasabi kay Jin na handa na ang kanyang silid. Kinagabihan ay pumasok si Fleo sa silid at nakita si Riz na malungkot. Umupo siya sa tabi niya at tinanong kung ano ang bumabagabag sa kanya at biglang umakyat si Riz sa ibabaw niya na may luha sa mga mata, at tinanong kung babalik ba siya sa kanyang mundo ngayon na kaya na niyang gamitin ang mahika ng mga Jin. Mahigpit siyang kumapit kay Fleo at sinabi na isama siya dahil hindi siya kayang mabuhay ng mag-isa. Pinakalma siya ni Fleo at sinabing hindi na siya babalik sa kanyang normal na mundo at hindi niya siya maaaring isama dahil hindi angkop ang mundo para sa mga demi-humans tulad niya. Nangako siya na hindi na siya kayang mabuhay nang wala si Riz, na napagtanto niya ngayong araw na muntik na niyang mawala ito at tumingin siya sa mga mata ni Riz at tinanong kung papayag ba siyang magpakasal sa kanya ng tunay sa pagkakataong ito.
dahil gusto niyang makasama siya habang buhay. Siyempre, tinanggap ni Riz ang proposal at nagsimula silang maghalikan kaso habang umiinit ang mga pangyayari, napansin nilang nanonood si Jin sa kanila mula sa pintuan at sinabihan siya ni Fleo na umalis agad na ikinahihiya naman ni Jin. Sinabi niya na siya ay kanyang lingkod at kailangan niyang malaman ang kanyang kalagayan sa lahat ng oras. Binanggit ni Fleo na kailangan niya ng pribadong oras at habang nagtatalo sila, ang mga babae sa ibaba na nakikinig sa lahat ay nagpasya ng matulog upang maghanda para sa susunod na pakikipagsapalaran. Kaso dito muna matatapos ang ating recap. Salamat sa inyong panonood hanggang sa muli.